Pero kapag ka ho kasi mali na yung paraan, kahit ho may basihan kayo, lalabas talagang tatawagin kayong mga bashers din. Ang pagkakasabi nga sa atin ay prank, pero si Kalinga Pedro nagsabi rin naman na hindi prank at totoo naman talaga yon. Pero para sa akin ay totoo talaga. Totoo lang po. Kung makita mo yung anak mo na minsan nandiyan lang sa gilid, umiiyak, tumutuloy ko. Kasi mahal naman ko yung anak ko eh. Ayoko pong darating yung na pati mental niya ma-depress. Opo, ma-depress siya. Kasi minsan nakikita ko siya nasa gilid, umiiyak. Kaya ang tanong po natin dito, ito ho ba ay magtutuloy-tuloy pa or ihihinto na? Yung part 98 nga ba ay last na? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang paligman po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay related nga po dito sa mainit na pinag-uusapan. Isa po dyan ay yung comment ni Nanay Hansel na kung saan ay inamin niya na siya po talaga yon. Tapos yung patungkol po sa mga buzzers, may mga panawagan po tayo patungkol po dyan. At saka yung totoong status ho ng EDSI based ho sa side ni na Beyonce. Malala na ho ba ang sitwasyon? Marapat na ho bang ihinto? Or marapat pang ituloy? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala po muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, kung okay lang po, pakifollow po yun at saka pakilike. So maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, pakisuportahan po mga Lingap partners, mga kasakasamahan ho natin. Lalong-lalo na po sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po sa EDSI. Dahil nga po sa ngayon, talagang mainit na mainit po ang usapin. Pero siyempre magpapauna na po tayo. Ang pakiusap po natin sa mga nanonood, sana naman wag po nating ibabash ho sina Beyonce, yung magulang niya. At ganoon na rin po si Kalingap Edo, mga kabayan natin. Kasi napapansin natin, parang ang tindi ho ng mga pagsasabi naman po ng iba, hindi naman po marapat yung ganon. Ang sa atin lang naman ho dito ay malaman talaga ang totoong status. Lalo't sa ngayon, yung magulang ni Beyonce ay na-interview, tapos yung ilang mga nagpunta po doon ay nakausap mismo sila. So kahit pa paano ho, yun po ay galing mismo na sa magulang ni Beyonce. So sigurado ho yun, walang kasinungalingan yun mga kabayan po natin. At yun naman po ay marapat lamang naming i-share para hindi ho tayo makasagap ng mga fake news. Paminsan-minsan ho, masakit po ang katotohanan. Kaya sana ho sa mga susunod, wag ho tayong mambabasa ng mga kabayan natin. Para naman ho hindi tayo nakakasira naman ho ng mga tao. Lalo na po yung mga hindi naman mga vlogger talaga. So kawawa naman po sila mga babayan po natin. So ngayon po una muna, dahil napag-usapan po natin nung nakaraan, yung naging comment nga po ni Nanay Hansel, at yung iba po ay mga nagko-comment na yun daw po ay fake account mga kabayan natin. Bagamat tayo naman ho ay may initial evaluation na po tayo, alam natin kung yun po ay totoo or hindi. Pero para hindi po tayo maging bias, pakinggan ho mismo natin si Nanay Hansel. Dahil nga po pinuntahan po ni Kuya Mail kahapon. Ngayon po, may tanong lang po ako. Ano po ang nagtulak sa inyo? Bakit nakapaglabas po kayo ng ganung statement? Unang-una po sa lahat, pasensya na po. Humihingi po ako ng pasensya po kung ano man po ang nagawa ko kung kasi sa totoo lang po, para bilang magulang, bilang isang ina po, parang masakit po talaga sa loob mo pag yung anak mo na nariringgan mo na mga masasakit po na salita, lalo na po na sa iba. Opo, po talaga, hindi po natin maiiwasan na hindi natin po pwedeng pakiusapan yung mga basher na ma-please na at ganun. Kaso po bilang bilang nanay, masakit po para sa akin. Oo nga, nagulat na ako. Sabi ko, napakatahimik ni Nanay Hansel. Tatay Biran, tahimik masyado. Opo, kasi po Kuya Mel yung 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 makita mo yung anak mo na naghihirap talaga po. Totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung makita mo yung anak mo na minsan nandiyan lang sa gilid, umiiyak, tumutuloy ko. Kasi mahal naman ko yung anak ko eh. Siyempre, mother's no special. Kasi kahit hindi po yan Beyonce mapagsalita, hindi po siya matipon yung mama ganito. Kaya ako, pinapakiramdaman ko lang yung anak ko, Kuya Meli, kasi
Alam ko magulang tayo, kahit hindi yan nagsasalita sa akin na nasasaktan. Kahit hindi yan na nasasaktan, syempre po. Nararamdaman ko yun kasi bilang ina. Tapos nakikita mo siya sa gilid, biglang tutulo na yung mong luha niya. Kaya yun po, parang hindi ko na po nakayanan na mag-comment sa mga masasama kung gano'n. So ayun mga kababayan po natin, maliwanag po inamin po ni Nanay Hansel na siya po ang nag-comment. Ano po, siguro di lang binanggit dito kung ilang comment yung tinutukoy niya. Pero yung na-discuss lang naman po natin ay 2 comment lang naman po. Yung isa ho yung medyo mahaba-haba, tapos yung pangalawa yung patungkol sa kubeta. Pero dito po, napansin naman po natin na siya po ay humihingi naman ng dispensa. Ano po? At saka wala siyang intention talaga na merong mabas na ibang tao. Ang sa kanya po dito, naaawa lang po siya kay Beyonce. Dahil alam niyo po ba, si Beyonce raw ho ay nakikita niya umiiyak po sa isang tabi. Ibig sabihin ho, kapag ka umiiyak ho, sa malamang medyo malaki po ang problema, mga kabayan po natin. Kaya normal naman po sa magulang yung mag-comment talaga. Kitang-kita naman po natin yung reaction po ni Nanay Hansel, Wala siyang layunin na manira po ng ibang tao. Kumbaga po, dala lang kanyang napapansin kay Beyonce, nasasaktan po siya. Kaya siguro ho sa mga nagalit kay Beyonce at saka sa kanyang nanay ay maawa naman po tayo mga kabayan po natin. Wag naman po sana. Kasi po karapatan din po yun ng magulang talaga. Ito ituloy po natin. Pasensya na po kayo kung nakapag-ano ako ng gano'n kasi magulang lang po Wala ako. po kayong wala po kayong dapat ipagpasensya. Alam niyo kung bakit? Dahil yan po ay karapatan ng ina sa kanyang anak. Opo, Ito kasi mga ako, basher po na ito, siguro po hindi nila mahal ang kanilang mga anak. opo kasi Bakit nakakapagsalita sila ng Opo. Tsaka magulang po tayo, hindi po natin kayang nakikita na nasasaktan yung anak natin sa ganyan na bagay. So yun po mga kalingap, tama po yung sinabi po ni Kuya Mel na karapatan po ng magulang. Kung may napapansin po siya sa anak niya, naaawa siya, minsan hindi talaga makontrol, makakapaglabas po ng sama ng loob. Yun po ay karapatan ng magulang. Dahil ang sabi po ni Nanay Hansel po dito, ang concern niya, ayaw niya pong maapektuhan yung mental health po ni Beyonce. Ito panoorin natin. Kasi po Kuya Mel yung parang naano ko po sa kay Beyonce na ayoko pong darating yung na pati mental niya ma-depress. ma-depress siya. Kasi minsan nakikita ko siya nasa gilid umiiyak. Pero hindi siya mahilig magsabi ng ng sama ng loob. Kasi mabait na bata. Ayaw niya yung mamamroblema yung magulang niya. Ayaw niya yung nag-iisip kami. Pero ako naman nagtatanong sa kanya, kung may problema ka, sabihin mo sa akin, i-voice out mo sa akin, hindi yung pinitinti mo kasi masama yan. Yun po yung inaano ko sa kanya. Pero minsan po nag-open po siya sa akin talaga ng mga problema niya. So yun mga kabayan po natin, so patungkol na po yun sa depression, ang tinutukoy po ng nanay ni Beyonce. Ibig sabihin ho, para mag-isip siya ng ganun, medyo malala po ang naobserbahan niya. So yung detalye po noon ay yun po ang hindi natin alam. Kasi ang nakakakita po noon ay yung nanay mismo. Kaya siguro ho, maintindihan po natin sila. Kasi yung anak naman po ay po pwedeng mag-voice out sa nanay. So malay ho natin si Nanay Hansel ay meron din pong alam sa mga bagay-bagay. Kaya siguro yun po, nakakapagsalita po siya ng ganun, nakapag-comment. Kaya ang sa akin po ay intindihin po natin mga kabayan po natin. At base po doon sa unang comment ni Nanay Hansel, ayaw po nila na merong nababash. At ito po ay kinonfirma rin po ni Birador kasi si Birador po ay nagpunta rin po doon. So nagkausap din po sila. May binabanggit po si Birador patungkol po dito. Ang sabi niya, wala naman siyang pinatutungkulan or wala naman siyang nais mabas si Edoman or si Beyonce mga kaibigan, ay ayaw niyang mababas mga kaibigan. Ayaw niyang mababas kasi nga nung una pa nga sa comment niya, sabi nga niya diyan ay ayaw na ayaw ni Beyonce na magkakaroon ng bashing sa bawat isa. So yan po, maliwanag yung binanggit po ni Birador na ayaw po nila na mabaso si Beyonce at saka po si Kalingap Edo, mga kabayan po natin. Siguro po yung nangyayari, pati doon sa part 97, baka talaga hinihingi yun ng pagkakataon. Kung sakali man hong nabanggit doon na parang gusto na pong ihinto muna, baka yun po ang makakabuti po sa kanila. So hindi po natin alam. Kasi nga po nagtutugma-tugma na yung sinabing hindi yun prank. Pati po si Birador ho nabanggit din uli yan. Ito panoorin natin. Ang pagkakasabi nga sa atin ay prank, pero si Kalingap Edo nagsabi rin naman na hindi prank at totoo naman talaga yon. Pero para sa akin ay totoo talaga mga kaibigan na nagbabalak na talagang ang agency. So yan po mga Kalingap, maliwanag din po yung binanggit ni Birador. Talagang balak ihinto ho talaga. Kaya ang tanong po natin dito,
ito ho ba ay magtutuloy-tuloy pa or ihihinto na? Yung part 98 nga ba ay last na? So yun po yung mga katanungan na ang sasagot lang po niyan ay sina Kalingap Rab. Based po sa mga serye na mapapanood po natin. Kaya siguro po abangan natin yan, mga kabayan po natin, yung part 98. Yun ho ba ay last na? O magkakaroon pa ng part 99, part 100, or hahaba pa po ng mahabang panahon. So yun po ay hindi natin alam. Kaya ang masasabi ko lang po dito ay relax lang po tayo, mga kabayan po natin. Sa mga nambabaso, uulitin ko po. Huwag naman pong sobra. Lalo na po kung wala naman po tayong alam sa mga detalye. Kung mga chismis lang po, huwag ho natin basta-basta paniniwalaan, tapos ibabas na ho natin yung tao. Ngayon kung sakasakali naman na meron tayong pinanghahawakang ebidensya na hindi nyo lang mailabas, ang lagi ko pong sinasabi, relax lang ho tayo. Dahil yung mga bagay-bagay ho na hindi natin alam, ay isasaysay po yan ng panahon. Ano po, may tamang oras para dyan, mga kabayan po natin, gustuhin man natin sa hindi, yan po ay isasaysay ng panahon. Ano po? Tapos nga pala, gusto ko pong idugtong dito, bago tayo mag-end po. Yung bashing ho kasi, maraming klase yan eh. May mga bashers ho talaga na as in bashers. Kahit hindi totoo, tama ginagawa mo, ikaw ho ay ibabas pa. Ano po? Ang iba naman, nagsasalita lang sila ng mga bagay-bagay na merong basihan. Ibig sabihin, yung sinasabi nila ay totoo. So yung mga ganun po para sa atin, hindi po yun bashers. Pero sana naman, wag naman ho yung ipinapahiya po natin yung tao. Kumbaga ilalagay po natin sa tama. Malay ho natin, maganda naman yung magiging advice ninyo. Yung sinasabi ninyo, makakapagpaalala sa kinauukulan. Malay natin makakatulong po yun. Pero kapag ho kasi mali na yung paraan, kahit may basihan kayo, lalabas talagang tatawagin kayong mga bashers din. Kahit iba kayo, doon talaga sa mga bashers ng Kalingap, ng mga love team, ng mga leading man. So sana ho, naiintindihan po natin yung gusto ko pong ipunto dyan. Particular po sa mga bashers na yan, dahil nga po yun po ang nakakasira sa ngayon, umiinit po masyado ang usapin. Pati nga ho kami, nababas din eh. Pati kami, pagbibintangan din ng kung ano-ano, mga bayan natin. Bagamat para sa amin po, normal yan. Kasi po kami ay mga content creator, normal din po yun na may magre-react din sa amin. So ang masasabi ko na lang po ay pasensya na po kayo. Kung sakasakali man ho na minamasama nyo yung ilan sa mga sinasabi namin, kahit yun po ang katotohanan, ay pasensya po kayo. So yun lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po patungkol po sa bagay na yan. At kung inyo ba itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. At maraming salamat sa inyong walang sama pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ng Diyos, mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.